yan ang actual na presyo niyan. Di ba? Pero artificial po yan. Unti-unti po siguro, tutulungan natin ang magsasaka para mapababa ang kanilang gastusin. Di ba? Eh siguro, dati po ay nagsasubsidize tayo ng 20 pesos per kilo. Ngayon po, 5 piso na lang. Kasi bumaba na po ng bumaba ang gastos ng mga magsasaka. Di ba? Pwede naman siguro ganyan, di ba? Pwede naman. Wala namang masama. Ano ba masama sa ganun? May komplikasyon lang yan kung ikumpara natin sa trend dyan. Ha? Okay. Kasi pagka sinasubsidize nila ang pamasahe ng mga sumasakay sa LRT, sa MRT, wala naman silang kakompetensyang mga mahihirap na nagpapatakbo na ng trend. Tama, oo. Diba? Na maapektuhan. Dito, ang maapektuhan po dito ay yung mga magsasaka na nagtatanim ng palay at nagbebenta ng palay. Yes, kapwa natin Pilipino yan. Kasi nagiging kompetensya ho ninyo sila sa presyo eh. Siyempre sa kanila pala, ibebenta nila yan ng hindi pwedeng mababa sa 20. Oo. Hindi ba? Kasi Siyempre, lulugi sila. talaga. Eh paano sila makakakompete sa 20 pesos na bigas samantalang sa kanila, palay pa lang 20 pesos na. See? Diyan, Nakukuha niyo po mga kababayan, hanggat hindi natin ina-address yung root cause ng presyo ng mga agricultural goods na yan, hindi ho talaga natin maibababa ang presyo. At ang problema ho dito, yung agrikultura mismo, yung mga magsasaka natin, wala na, kumbaga napag-iwanan na ho sila. Yung teknolohiyang ginagamit nila, applicable, kumbaga, ano yan, kumbaga, kumikita yung ganyan teknolohiya nung panahong 90s, 80s, doong mga panahon na yon. Yan yung latest technology. Kaya nga, magaling tayo sa pagsasaka, di ba? Vietnam, Thailand, nagpupunta sila dito para mag-aral ng agrikultura. Noong panahon na yon. Pero sila, nag-innovate sila. Pagdating sa patubig, sa kung paano yung mga bagong teknolohiya, ina-adapt po nila. Tayo nananatili tayo doon sa makalumang estilo ng pagtatanim. Kaya napag-iwanan ho yung ating mga magsasaka. Kaya yung kanilang ani, hindi na ho nakakasabay base doon sa output ng ibang mga kakumpetensya nila sa ibayong dagat. Yung output ng Indonesia, Thailand, Vietnam, napakataas. Kunyari, 10. 10 yung output ho nila at yung output na yun ho talaga yung productive na pagtatanim. Yung talaga yung kikita. Doon pa lang talaga kumikita yung mga magsasaka. Ang output ho natin dito, baka 4 pa lang o 3 pa lang. Yung tipong mababawi lang nung magsasaka yung kanyang mga expenses dun sa kanyang pagsasaka. Yung tubig, pataba, manpower, yung mga makinarya, lahat ho yan. Yung panahon pa. Halimbawa, di sa kanya lupa, inarkila lang. Kasama din ho yun sa bayad. Anong kikitain nila? Tapos gusto nilang i-encourage yung mga susunod na henerasyon para magsaka. Malabo hong mangyari yan. Kung mismo ang ating gobyerno hindi ho nila tinututukan ng agrikultura, kalokohan ho yung 20 pesos na ako nagsasabi sa inyo. Kung ako dito kay Marcos Jr., inasikaso niya, alam niyo, peace and order. Mas mararamdaman yun ng ating mga kababayan. At mas papalakpakan pa ho natin siya. Kasi yun, kontrolado niya yun. Sa kanya PNP, DILG, DOJ, NBI. Nasa kanya ho lahat ng ahensya na yan. Pwede yan. Okay na tayo doon. Goods tayo doon. Alam nila pagka ginawa nila yun, magiging bloody. Pag naging bloody, ayaw sa gusto ho nila pagka kinalaban mo droga, magiging bloody yan. Ayaw ho nilang pakialaman kahit na napakalala na ngayon. Kasi ayaw ho nilang ipakita na yung ginawa ni Tatay Digong, ginagawa rin nila. Kukwestiyonan sila ng ating mga kababayan. Yung huling gumawa niya, nasa The Hague, Netherlands. Akala ko bang mali yan, ginagawa niya yan. Kaya hindi ho nila mapakialaman yung mga bangag na yan. Siguro sa mga susunod na paksa natin, yun naman ho ang ating tatalakayin. Tuloy. yan ang magiging problema. Siguro kaya hindi nila ito maagang maipatupad dahil nga komplikado ho kasi ang presyo ng bigas. Hindi yan po pwede na kagaya ng ibang produkto na pagka ibinaba mo, lahat matutuwa. Ay, totoo. Kasi kapag ang presyo ho ng bigas napakababa, ang una hong naghihirap dyan, magsasaka. Totoo. Correct. Nagsasaka para Di na ganito naintindihan yan. yun, sir? May, halimbawa tayo dyan, nagtitinda tayo ng taho.
Oh, taho. Yan, Taho. paborito ko yan. 20 pesos. Yung isang, sarap, ano yan? Isang... Naglalako tayo, isang taho, baso. taho. Oo. Ikot ka ng ikot, taho. Oo. Tapos may dumating doon na si Mayor. Oh, Nagbenta rin ng taho. O sabi niya, subsidize tong taho ko. oh. 10 piso na lang. Sa halip na 20 babayaran mo, 10 na lang. Tapos nauna silang rumatsyada dun sa pinaglalakuan mo. Oo. Di bumili na lahat, 10 lang eh. Oo. Pagdating mo doon, ikaw naman, taho, magkano yan? 20? Ba't kami bibili niya? May 10 piso. Ayun na nga. Ganon ang magiging epekto niya dun sa ilang mga magsasaka din. Ayun. Kasi kinumpetensya mo eh. Sa Oo. halip na ang gawin mo, kung ang usapan natin ay sa magtataho, Oo. sa halip na ikaw ang magbenta ng murang taho, dapat tinulungan mo si magtataho na, sige, isa-subsidize ko yung ano mo, yung ginagamit mong soybean. Ha? Ayan, oo. O kaya, nahihirapan ka magbuhat, Oo. pahihiramin kita ng tricycle, ikarga mo na lang dito. Oho. Ako na bahala sa gasolina. Ayan. Parang ganun dapat. Tinulungan mo sa kanyang kabuhayan. Tinulungan mo yung magtataho na ibenta ng murang taho sa gusto mong presyo na mababa, hindi naman naghirap yung magtataho kasi may negosyo pa rin. Correct. Meron pa rin siyang trabaho. Totoo. Oo. Pero dito, Galing. kung ang magsasaka ay Ganda nung analogy nitong si Sir Nelson, yun ang the best. Yun ang the best doon. Umaga, nabili mo na, kumita na sila, hindi mo sila kinumpetensya. Dito kasi kinukumpetensya mo eh. At huwag naman sabihin ng administrasyon na galing sa ano yan, galing sa mga magsasaka yan. Imposible. Kayo ba naman, magbebenta na nga ng 20 pesos, kukuha pa kayo doon sa mahal? Natural doon sa mga imported na, yung mga kumukumpetensya sa presyuhan ng ating mga magsasaka sa Pilipinas. Yun mga kababayan. iniwan mo, pinababa mo ang presyo ng bigas, pero hindi mo naman siya isinali sa programang subsidy, Oho. may iwan yan. Hindi ang gawin nila, magkano ilang lahat ng magsasaka, edi gobyerno na bumili. Dapat nga Doon, ganun. alam, magkano ang, alam naman nila prevailing price ngayon. Dapat ganun. Magkano kilo ng palay ngayon? 18 ang puhunan po namin. Bili namin 20, meron kang 2 pisong tubo. Kaya gawin na nating para maganda-ganda, 25 kung kaya ng gobyerno. Di ba? Ay di, at least ang binili natin, nason, ay yung ani na magsasaka natin. Yun. Di ba? Sige, dito hindi nila masabi saan galing yung bigas eh. Ayun lang. Diba? Saan nila Oo. binili? Well, Magkano pagkakabili? Well, ako doon sa punto ng subsidize. Sa subsidize natin ng government. Ay, magsasaka na magsasakang Pilipino. Magsasaka. Kagaya ng Oo. ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, Oho. umunlad sila dahil hindi yung bigas ang sinubsidize nila, Oho. kundi yung farmer. Yung magsasaka Yun ang tinulungan nila. Yes. Yun ang Yun ang the sustainable. best. Yun ang tatagal. Ito kasi, Jen, Correct. parang band-aid lang ito. Tama. Parang gusto mo lang ipakita, oy, tinupad ko yung pangako ko. Pero hanggang kailan yan? Tama, Yun. kasi may Ang hirap, no? Bangag, makinig ka, ang hirap, di ba? Ang hirap no sa pagpupumilit mo na maibigay yung campaign promise mo, yan ang napala mo. Hindi kasi ganoon, hindi ganoon gumagana yun. Masyado nyo na kasi binubudo lang ating mga kababayan. Hindi ganoon gumagana yun, yung pagpapababa ng presyo ng bigas. Tama si Sir Nelson at Sir Jan dyan sa ano na yan, dyan sa punto de vista Magawa, nila yung na yan. sabi ko, nung naging guest natin dito, Nelson, di ba? Si Kuya Yuan. Si Kuya Yuan, ang tinulungan nila magsasaka. Di ba? Halimbawa, ikaw nagsasaka ka, magkano? Lahat ng input mo, pati land preparation mo. Ganun dapat. Di ba? Ganun Tapos dapat. magkano ang puhunan natin? So makukumpute mo naman yan eh. So pagka inanin natin ito, magkano kilo ng bigas? Boss, bilhin natin para wala ka namang gastos, ginamit lang namin yung sakahan mo, babayaran natin ito. Sabihin, yung magsasaka, kumita pa rin. Yes. Di ba? Sa lahat ng intervention, mula simula hanggang sa anihin, tumulong yung grupo na Kuya Yuan. Kaya ngayon, sa Daan Bantayan, Cebu kahapon, nagbenta sila ng 20 pesos. Ito, sabi ko nga sa'yo, private sector, na nagbenta sila talaga. 20 pesos. At yung magsasaka na kanilang tinulungan, masaya. Ganun dapat. Ay, implement kayo. Sabi niya, pwede palang gawin. Pwede. Nagagawa pala nila. At saka yung kumpanya ni Kuya Yuan, sabi niya, break even pa rin po kami, bawi. Na ipapakita pa namin sa magsasaka na kung sila ay gagamit ng technology namin, ay doon na sila makakabawi, Nason. So pwede palang gawin. Pwede naman palang gawin. Kaya naman ngayong dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na tayo doon sa mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Dito hubad na nagsalita si Kong Dante. Dito na.
po. Kong, Yan, bumati dito. muna kayo sa ating mga Ito, taga-subaybay. dito na. Dito na. Magandang hapon po sa inyo. Fresh na fresh Kahit walang humpay ang pag-ikot, fresh na fresh pa rin tong si Kondante. Kumbaga ano siya eh. Nakita niyo yung mga kandidato natin ngayong mga panahon. So 10 na to. Pag meron ho silang interview, meron ho silang public appearance talagang kumpiyansa sila. Yung confidence ho nila, sukdulan, nga talagang ibang klase ho. Alam na ho nila kumbaga ramdam na ho nila ang talagang napakatinding suporta. Yung pagtagsa ng suporta ng mga taga-suporta ni Tatay Digong sa kanila. Ayos. Yung lahat. Sana po nandiyan pa kayong lahat. Nandito siya bilang guest, no? Opo. Kasi interview Hindi na. naman bilang host ng palatuntunan. Bawal pa eh. Biglang may nag-text sa akin, meron daw kayong itatanong ng mga ilang bagay-bagay. Nandyan lang naman ako. Hindi kasi sabi po ng pag pinupuno daw po yung programang 20 pesos maganda naman daw. Ang pumupuno lang daw po nun, Kong, ay mayroong mga crab mentality. Ayaw natin magtagumpay ang Pangulo. Kayo ba? Ano ba reaksyon nyo doon? Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Lahat naman tayo gusto nating magtagumpay sana lahat ang mga panukala ng ating pamahalaan. Kasi pag nagtagumpay yan, ang makikinabang ang ating mga kababayan. Opo. Correct. Kaya lang yung timing ang iniisip ko rito, Jen, Nelson. Opo. Bakit naman papalapit ng eleksyon, doon lang naman nila naisip ito. So, maaring mabahiran ng ibang motibo kasi kapag ngayon mo ilalatag yung programa, maganda sana sapagkat makakabawi siguro yung mga kababayan natin. Pero ano yung cost naman ito sa panig ng ating mga farmers? Lalong babagsak yung kanilang output, yung madi-distort yung yung market price, mamamanipula Opo. Sa makatwid, may natulungan kang ibang sektor, meron ka namang nasagasaan na iba. Pagkatapos ito ay lilitaw na subsidy lang ito Tama po, Sa estimate ko rito, baka umabot ng 400 billion ito pagkatapos ng ng programa. Kung sakasakaling ito itutuloy-tuloy sa buong kapuluan. At kung mapapansin mo, Jen, inuna sa Visayas kasi iniisip ko mas kukunti ang tao sa Visayas. Po? Kung ikukumpara sa Mindanao at saka sa at ang isa pang ang isa pang issue, kukunti yung magsasaka roon. So yung impact ng magiging negatibong resulta ng programang ito, Opo. hindi masyadong malaki. May impact din. May impact. Kaya sinabi sa Visayas muna. Kaya makikita mo, very suspicious yung paraan at saka yung timing nung pagpapatupad ng programa. Kasi, kung maalala ninyo, ipinangako din yan noon pa Tama Election po. din. Opo, campaign promise yan, Kong. Ngayon, mukhang ipatutupad, campaign period na naman. So makikita mo dyan, talaga bang Galing. seryoso ba tayo talaga? Galing yun Pinangako ng campaign season 3 years ago, talagang ipinagpilitan na maipatupad, campaign season din, 2025 naman. Ibang klase talaga. Pagka nga naman napagtitripan tayo ng mga bangag, pambihira, oo. Pero kung ginawa ho nila yan noong 23, 24, 25, hindi tayo magdududa. Talagang ginawa ng admin yung yung 20 pesos na bigas, di ba? Nakita nyo naman ho, ramdam ho yan ng ating mga kababayan. Kung mapahanggang sa ngayon, nag-double time sila ngayong panahon ng eleksyon, wala akong problema Ilang linggo bago eleksyon, magbe-20 pesos ang bigas. Ano klaseng gimmick yan? Kaya nga, budol 2.0 yan Sige, Kondante, Akala namin, Kong, political strategy yan kasi gusto nilang palakasin ang alyansa dun sa parte ng Bisaya. Isa pa nga yun, sapagkat alam ko mahina yata sila ron. Ngayon, ang tinatalakay natin ito, alang-alang doon sa ikalilinaw ng mga issues kasi ito ba talaga ay seryosohan na pag-address ng problema? O may kahalong politika ito sapagkat political season Opo. At lalong-lalo na kung gusto nilang mabingwit o makuha yung boto ng lugar na yun ng ating bansa sapagkat ayon nga sa kanilang siguro sa nalalaman nila medyo mahina yata
ang kanilang latag diyan sa lugar na yan. Pero kayo, Kong, alam naman, at binabanggit natin lagi, kayo po bilang isang anak ng magsasaka, kung long-term solution ng pag-uusapan dito sa problema natin sa bigas, kanin, ano bang tugon nyo rito? Hindi siya long-term solution eh. Lalo ngang masisira yung kartada ng mga farmers dyan. Di, paano nilang ibebenta yung kanilang output dyan? Opo. Ngayon nga lang, bumabanat na yung mga traders dahil sapagkat na makikita nila, maaaring bumaba yung presyo. Meron ko nababalitan, 12 pesos per kilo. Talagang wala nang kikitain. Sa 22 pesos, wala nang kikitain. Ngayon, dahil sa masisira ang palay, wala namang storage yan, napipilitan tuloy ang magsasaka na ibenta kahit na palugi. Ngayon, itong programang ito, imbes na makatutulong, lalong malalagay sa alanganin yung ating mga farmer. Yung long-term effect nito, mabigat. Baka lalong wala nang magsaka rito pagka ganyan ng pinatutunguhan ng mga programa. Pero kung kayo po tatanungin, anong long-term solution na nakikita nyo kung ang pag-uusapan ay kakulangan ng yung pagtulong sa magsasaka at saka yung presyo ng bigas? Ang linaw naman ng long-term solution dito, Jen, Nelson. Yung ating pinagtatamnan ng palay, hindi naman dumadami, nababawasan pa nga yan eh. Opo. Dapat sana ay wag na nilang i-reclassify o kaya i-reconvert yung conversion ng mga pinagtatamnan kasi nababawasan lalo eh. Ang palaksin mo rito yung productivity per hectare. Kasi ang production cost natin ay napakataas. Opo. Kung alam naman ninyo, para lang kumita yung farmer, yung output niya talaga ay gumanda, kailangan maglagay siya ng pataba talaga. Hindi ko kulangin sa 8 bags ng pataba yan eh. Napakamahal ng pataba ngayon. Correct. Kaya doon ka lang makakabawi kung sakasakali na ibaba mo, kaya nagkaroon ng subsidy sa pataba. Katulad ng ginagawa namin dyan, na nagumpisa kami sa Visayas. Opo. Meron akong isang kinasangkapan na isang grupo, i-unlad ang pinag-uusapan dito dyan. Opo. Kasi ang ginamit naming formula, yung pataba, imbes na yung urea, yung organic na liquid, Opo. napalitaw talaga na nakakapagdagdag sa output ng yung productivity per hectare. Opo. Ngayon, bumaba ng 60% yung cost ng production dahil iba yung ginamit na pataba. Ngayon, dahil sa bumaba yung production, Matindi ho yun ha. Pagka natapyasan na 60% ang production cost, ang laking bagay ho nun. Ano ho talaga yun? Kumbaga, yun talaga ang kailangan ng mga magsasaka. Kung paano matatapyas yung gastusin sa sa pagtatanim nila ng palay. Yun ho talaga ang long-term solution. Pag napababa ang production cost, domino effect yan. Bababa ang presyo sa merkado. Pero pagka ginawa ni Marcos Jr., panahon ng kampanya, binababa niya sa 20 pesos. Nako, yung pinapangarap natin na meron pang magtanim, yung mga anak ng mga magsasaka, sasabihin nila, Tay, gusto ko magsaka. Laki pala ng kita dyan sa pagsasaka. Wala na ho. Kasi alam ho nila pagka, naku, malapit na naman ang kampanya niyan. Yari na naman tayo dito kay Bangag. yun ho ang yun na yun ho ang mangyayari kasi hindi naman ho nila kayang patakbuhin yan sa loob ng 5 buwan. Naku, mahihirapan ho ang pamahalaan yan. Mas masahol pa ho yan sa ayuda. Kasi dyan, mas mabilis mangurakot dyan. Yun na sigurado natin. Kung mahirap ang pangungurakot sa ayuda, kung mas madali ang pangungurakot dyan sa mga ayuda na yan, mas madali ang pangungurakot dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Paniwalaan nyo ho ako. Sigurado ho yan. Yung mga congressman na yan, sigurado magkakaano yan. Tawag dito, magkakaroon sila ng yung mga nagbebenta ng bigas, magkakaroon sila ng gano'n. Bigas 10 puntiryan mo. Siguro. Ganyan ho yung strategy ng mga walang yan. Sigurado ho tayo. Noong ang pangungurakot sa pamamagitan ng infrastruktura, yung mga proyekto sa pamahalaan, mga tulay, daan, di ba? Ganun nung una. Mahirap yun. Dami pang engineer, di ba? Tatayo mo pa yung ganito, ganyan. Hindi, ayuda na lang. Rekta na tayo. Bigay pera, 10,000. Bigay natin 2. Ganun. Yun ang strategy ngayon. Yun ang yun ang meta ngayon dyan sa House of Representatives. Pero nakikita na natin dito sa dito sa dito sa bagong update, ang susunod na magiging meta diyan,
pagdating sa pagnanakaw, yung bigas na yan, sigurado. Gumanda yung output. Nagkaroon ngayon kami ng parang kasunduan sa mga farmers na natulungan namin. Yung 20% ng kanilang output, ito yung ibebenta yung magiging bigas nito sa 20 pesos. Tama. Para lang pantulong ba? Yung 80%, ito yung kanyang pagkakakitaan. Opo, Pumayag naman ng farmers kasi kahit kwentahin mo, parang bigay na lang niya sa lipunan yung 20%. Totoo po. Ngayon, palugi man yun, ngunit hindi naman nawala yung kanyang kikitain dahil yung 80%, sapat na yung kanyang kikitain doon. Yung kumpanya ni Kuya Yuan sa Ligumba ng Iyong Lad. Yes, marami na nga. Kahapon kong nasa ano sila, Daan Bantayan Cebu. Sa Bantayan Cebu, Yes, nag-umpisa opo. silang magbenta ron. Opo. Namomonitor ko yun sapagkat kasali ako ron eh. Ito hindi subsidized to. Kasama ba kayo doon, Kong? Bali, subsidized kunwari. Private yun. Pero private. dahil private initiative sa pagtulungan ng farmers, gusto lang namin palabasin, pupwede yung 20 pero parang bigay na lang ito. Kayang gawin kung gagawin. Kayang gawin, Opo. pero hindi dahil sa gusto nating malugi ang farmer. Kaya nga hinati natin eh. Kinuwenta, yung 20% pwede mo bang parang ipagkaloob na sa mga kaibabayan natin para makatipid naman sila. Kinuwenta, pupwede. Kaya yung napakiskis na yon, ay yun ang ibebenta sa 20 pesos. Ayun. Win-win. Ika nga. Opo. Win-win. Nako, Kong, medyo, alam niyo naman, kailangan natin magpaalam, 3 araw. Dito sa pagmamakaawa nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Eto, panoorin ho natin to. Yan na nga kasi sinasabi natin eh, di ba? Inuuna ho nila yabang. Ngayon, nagsiga-sigaan ka, nag-angas-angasan ka dyan sa House of Representatives. Ngayong panahon na ng eleksyon, natanggal angas mo. Di ba, nung una hong yabang ng mama na yan, yung tipong lahat na lang kaya niyan gawin eh. Imbestigahan yan. Contempt yan, di ba? Diyan sa House of Representatives. Ganun nung nangyayari nung mga nakalipas na buwan. Talagang ang angas ng mama na yan eh. Pero ngayong mga panahon na to, tignan nyo ho yung facial expression niya. At yung facial expression nitong si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Kong Dante, kalmadong-kalmado. Alam na niya na sigurado na ho yan eh. Ika nga, pasok na ho yan sa Magic 12, pero hindi pa rin pwedeng magpakakumpiyansa. Hanggat hindi nakakapasok ang 9 kasama niya, hindi ho tayo mapapagod sa pangangampanya para sa mga susunod na panahon, kahit papaano, maiwasto natin yung nangyaring kamalian noong 2022 presidential election. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Dapat talaga diretso tayo dito sa alyansa. Oh. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. Kalma lang, Brad. Yang hinihingi mo na yan, hindi ho namin pwedeng mapagbigyan. Kami rin naman dito, no ifs and buts eh. Yang ang hindi pagboto sa lineup ng administrasyon. Mga kababayan, narinig nyo na ho itong si Vice President Sara Duterte doon sa full speech niya diyan sa rally diyan sa Maynila kasama niya ho yung si Manggagamit at yung si Yorme Isko Moreno. Narinig nyo ho yung pagkakalatag ng kanyang speech. Talagang linalaro niya na ho yung mga pinili siyang makalaban sa politika. Yun eh. Hindi naman nakikipaglaban si BP. Nung pumasok sila dyan sa unit team na yan, walang laban-laban. Ika nga, magtrabaho tayo, ituloy natin ang ginawa ni Tatay Digong. Sumama ako sa inyo para talagang yung continuity makita at maramdaman ng ating mga kababayan ang pagbabago sa susunod na administrasyon, which is itong administrasyon ni Marcos Jr. Anong ginawa ko nitong si Martin Romualdez? Dahil sa pagiging gahaman niya sa pwesto, pagiging ambisyoso na gustong maging presidente sa 2028, yan ang napala ng pinsan niya. Yan ang problema sa mga bangag. Nagpapaniwala kayo dyan sa mga sa mga pinsan yung mga gahaman sa politika, di ba? Gahaman sa pwesto, pera at lahat-lahat na. Yan ho si Martin Romualdez. Yan ho ang nakatatak sa utak ng ating mga kababayan dyan sa mama na yan. Kaya ho ngayon, talagang gigil na gigil siya na dapat talagang manalo yung kandidato ng alyansa. May kaalalagyan ho sila kung sakaling manalo itong 10 na to. At ito hong sinisigurado natin dito, itong 10 na to, sila lang ho ang mga kandidato ngayong mga panahon na to na kinikwestiyon ang maanumalyang BICAM report. Sila lang ho ang nagsasalita na hindi
maganda ang maidudulot ng walang habas na pamimigay ng ayuda. Don't get me wrong, ayuda, maganda yan. Wala ho tayong problema dyan. Marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng ayuda. Pero yung tipong lahat na lamang ng programa ng pamahalaan, wala ho tayong narinig, wala ho tayong nakita, kundi puro pamimigay ng ayuda, meron na ho tayong problema doon. Pero yung 4Ps, yung ibang programa na AIX, yung talagang merong merong rules na sinusunod bago ka maging beneficiaryo. Dapat mag-aral yung mga anak mo, dapat merong kang ginagawa sa buhay mo. Mga ganong bagay ba? Hindi yung tipong akap, hindi yung tupad. Kunyaring nagwawalis ka lang tapos bibigyan ka ng pera. Meron ho tayong problema dyan. Yang mga kandidato ho natin na yan, sila lang ho ang mga kandidatong kinikwestiyon yung mga pulisiya nitong si Marcos Jr. Sila lang ho yan. Sila lang ho ang nagsalita diyan sa kaliwat kanang pamimigay ng ayuda. Pag nagsasalita sila, tag 5,000 pero umaabot sa mga benepisyaryo, tag 2,000, 1,500, 3,000. Kulang ho yung umaabot sa mga benepisyong sinasabihan nila na binibigyan nila ng mga ayuda. Yan ho mga kababayan, number one source ng korupsyon ngayong mga panahon na to, yaang ginawang ayuda ng administrasyon itong si Marcos Jr. Sa maniwala ho kayo sa hindi, di na ho nila pinagtatalunan yung mga proyektong mapupunta sa kanilang mga distrito. Ang ginagawa na lang ho nila ay nagpapasipsip dito kay Tamba para makakuha ng mas maraming ayuda. Yun ho ang katotohanan ng nangyayari dyan sa House of Representatives. At yan si Congressman Rodante Marcoleta, saksing buhay ho yan sa mga anomalyang nangyayari dyan sa House. Maging doon sa mga walang basihang aligasyon dito kay VP Sara, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaraming hearing dyan sa Quadcom. Huwag ho nating kalimutan lahat ng kabalbalan na ginawa nila na yan. Marami hong mga naglabasang balita na talagang napakalalaki ng pondo ng bawat hearing na kinakandak nila dyan sa House of Representatives. Kaya tayo ho'y napapaisip, yun ho ba ang dahilan kung bakit yung ibang mga congressman wala namang ginawa sa kanilang mga Duterte, akala mo talagang sobrang mga crusader ho sila ng good governance . Pero yung mga distrito nila hindi ho natin nakikitang umuunlad kagaya ng pag-unlad ng halimbawa ng Davao, ng pinamunuan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga naninira kay Tatay Digong at kay VP Sara, wala pa ho silang napatunayan. Puro dakdak lang ho sila dyan sa mga hearing na yan. Kaya para ho dito kay Martin Romualdez, kayo ng hipag mo o nitong si Kokak, kayo ang sumira kay Marcos Jr. Kung sakali man, at kung sakaling pinahintulutan niya ni Marcos Jr., talagang bangag ho siya. At nakita naman ho natin na talagang pinapahintulutan niya yung mga kabalintunaan, ika nga nito si Congressman Rodante Marcoleta, mga kabalintunaan nangyayari sa ating bansa. Tuloy natin. Please lang. Please lang. Please. Straight alyansa. Huwag ka iiyak, Brad. Dahil pag nagkataon, nanalo tong 10 na to, naku, lahat ng kabalbalan mo dyan sa House of Representatives, hindi mo magugustuhan na pagdating sa Senado, nagkakaroon ng matinding balagbagan. Investigasyon? Wala problema. Imbestiga kayo dyan. Imbestiga kami dito. Tignan natin kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Yung pampag-iimbestiga nyo, pamumulitika lamang? O talagang in aid of legislation. Magpatawag kayo ng resource person dyan. Yari lamang nagsusunog kayo ng milyon-milyon kada hearing dyan. Might as well na gawin na rin natin sa Senado para sa sambayan ng Pilipino. Para makita ang broad picture, yung kabuuan ng larawan. Hindi kagaya dyan sa House. Pag nag-imbestiga sila, yung kapiraso na parte lamang ng larawan ang ipinapakita nila, tapos pagka napupunta na yung usapan na kung saan talagang maabsuelto yung kanilang gustong siraan, bigla na lang hong napuputol ang usapan, napapatigil ang mga hearing. Anong nangyari doon sa sa smuggling hearing dyan sa House of Representatives? Nung napipinpoint na nila na yung mga malalaking smuggler malalapit sa pamilya ng mga taga Malacanang, ano nangyari sa hearing? Itinigil. Yun hong problema dyan sa House of Representatives. Kaya yung ang mukha na yan nitong si Martin Romualdez, nako, tarantang-taranta na ho, di ba? Grabe naman yan. Excited na ho tayo, parang ramdam na ho natin ang pagkapanalo dito sa ating mga kandidato na to. At para doon sa mga
vlogger ha, ng